Matik no, galing tayo sa outdoor. Hindi umaandar si fan. Tsaka si compressor, ano. May mga katekno ko lang error. Hanapin na naman natin to. Pahirapan kasi si Daikin eh. Yung iba kasing error talaga niya. Hindi lumalabas eh. Check natin ah. So mga katekno, check muna natin yung ano, basic muna tayo. Check natin yung sensor una. Baba natin. Yeah. Dito tayo. Yan. Ito yung coil sensor lang mga katekno. Kano basic yan muna kayo. Pag hindi lumalabas yung error dito sa remote, check nyo na muna yung mga sensor. Sensor dito tsaka sensor sa outdoor. Ayan. Katulad niyan, 16. No, diba? Huli agad yung isa. Change value to. So, papalitan natin to. No, ulitin ko. Ayan, dala dito. KMK. Sana itong sensor sira. Pag meron sira dito, meron din yan sa taas. Sigurado yan. Yun. Okay, 8, no? 8. So, yung mga katekno, nagbi-blink pa rin siya. So, yung mga katekno, check natin ulit. Lumabas na yung error. UA nga yung error niya. So, ibig sabihin, communication ng board, ano? Hindi dito sa indoor, sa outdoor to. Pero double check muna natin ito sa indoor kasi confirm na to. UA, ayan o. UA talaga. Galing natin. Patayin natin. Loads, papatay loads. Base dito sa UA. Error code niya. UA, Indoor Outdoor Unit Combination Port. Yun yung error niya. So yung mga katekno, binaba na natin. Okay, sabi ni Lord sa atin, tinry niya na daw itong board dun sa bahay nila. Tama, Lods? So, tinry niya ito, nag-UA din daw. So, confirm na tayo na dito talaga yung problema kasi tinry niya na pala ito sa bahay nila na parehas ng unit. Tingnan natin, no? Ito na yung board. Nakabili na yung hinama natin customer ng Daikin board ng indoor. Kasi nga, hindi nagtitrigger si relay, no? May problema sa relay. Tapos ito rin yung sensor, no? Ang error code nito UA, no? UA, hindi lang ibig sabihin ng UA is board na agad, ha. Meron yan UA na error is sa sa communication wire. Doon din yan. UA, meron ding UA sa outdoor board. So hindi tayo pwedeng mag-focus lang sa isang pyesa nung mga unit na chinecheck natin. So ayun yung natin, 1 HP. So yung mga katekno, salpak na natin yung bagong board. Try natin. Try natin. Try natin kung under. Okay, try natin. So yun o, umandar na siya mga katek. Pero titingnan muna natin sa taas. Sa outdoor loads pa. Sa outdoor tayo. Adjustable. Wala tayo mga gamit syempre. Kailangan to, hindi na maglolo ko. Sa liba to. 3 ay. Hindi tayo maliit sa karga. Ay, hindi pa. No, umaandar na si outdoor unit. Pero bago siya umandar, chinek na kasi natin yung refrigerant niya. Talagang 0-0 siya. So, isa pa yung sa magiging problema natin. Tingnan natin kung may leaking to. Tumatakbo naman na si compressor. Ayan, makikita niyo yung karga natin. Nasa 75 PSI. After dito invert natin. Ayan. Dagdag na tayo. Nag-yellow. So yung mga katekno, nakausap na natin si minamahal na customer. Yun nga, sabi niya, kasi may unang tumingin na dito, taga service center, no?
binaba kasi nila to. So siguro hindi nga nila na pump down to kasi nga hindi umaandar si outdoor kasi may problema tayo sa indoor board. So hindi mo talaga siya mapapump down. Kaya pinasingaw siguro nila. Kaya pagtingin natin dito, akalain natin may leak, no? Pero base dun sa sinabi sa atin, yun nga, pinull down kasi to para i-check. Tapos hindi nila to mapapump down kasi nga hindi umaandar si outdoor. Kaya walang karga. Kaya ngayon nagkakarga tayo ng R32. Dahan lang. Maya na tayo ulit karga. Meron na tayong 100. Ayan, wala na yung pagyayelo doon. Ay nako, mahirap no mga katek. Yung error na UA, marami kasi talagang posibilidad na panggalingan yan. Unang-una nga sinasabi ko sa inyo sa wire. Yung communication wire, yung line 1 neutral tsaka signal, kapag may grounded na yon o may sugat o may putol, UA din yun. And then, kung yung wire nyo naman is okay, may problema kayo sa indoor board, kung may problema sa indoor board nga, yun, mag-UUA siya. So, kalimitan yan yung relay. Makikita nyo yung relay. So, medyo mahirap din kasi hanapin yung mga pyesa nun, parts nun. Tapos, kung mapapalitan nyo naman yung relay na yun, mas maganda. No? Mas maganda kung makakakuha kayo sa ibang pyesa. Pero, dito sa ginawa natin kasi, hindi lang kasi relay yung may problema. No? So, ang sinabi natin sa minamahal natin customer na, palitan na lang yung board kasi magkano lang din naman yung idadagdag eh. Bagong board na. Diba? Tapos may warranty naman. So, pasok na pasok. So, pumayag naman siya. And then, ngayon umaandar na. Medyo natagalan tayong umandar pagka-on natin sa indoor. Mga 10 minutes bago umandar. Kasi nga, wala siyang karga. So, nag-charge muna tayo ng initial na 150 kanina. And then, ayun, mga ilang minuto, 2 minuto, umandar na siya. So, ayun, obserbahan na lang natin to. Ayan. UA error tapos na tinanggalan natin yung gauge, kinargahan natin siya ng 140. Bababa natin sa loob para makita natin yung lamig. So yung pinalitan natin yung motherboard nga ng ng indoor kasi nga yun ang may problema. Bumibitaw na si relay para dito sa signal para sa outdoor. Mga katekno, okay na to. Yun nga, motherboard lang yung pinalitan natin at saka pinalitan din pala natin ito yung yung coil sensor, yung sa tube, yung sa may evaporator na pinalitan natin yung kasi change value na rin yun. Nandun yan sa unang video natin. And then pagpalit natin nga hindi pa rin nagtitrigger si signal papunta sa outdoor. So chinek na natin yung board, yun yung naging problema, yung relay niya bumibitaw pero meron pa siyang ibang parte doon na may nasira So pagka ganun mga katek, kung pwede, palitan nyo na lang ng board kasi nga syempre iwas back job na rin. Ito natin. Ayan lamig. Okay na yung lamig niya. Okay, sasarado na natin yun. So yun lang mga katek UA error ng Daikin. Model number natin. Kasi maraming klase sa Daikin So model number niya, ayan, FTKC 25 TBM. Yan yan yung model number. Sasarado na natin yan.